Ang dami nga nagre-request sa inyo dyan na mag-jowa challenge naman daw yung gawin namin ng kaibigan ko. Na hindi ko alam kung anong mangyayari sa vlog na to. Pero pagbibigyan namin kayo mga guys. Kaya naman ngayong araw, samahan nyo muna kayo mag-jowa challenge. Na-request nyo nga to. At eto na yung episode 1. Chot! Di muna pala tayo magiging single for today's video. Kasi ngayong araw magkakaroon tayo ng jowa. Na isang araw lang naman mga guys. Kasi ang dami talaga nagre-request. Kaya naman bago ko puntahan si From This to This, dumaan na nga muna ako sa may malapit na flower shop para makabili nga ng bulaklak. Na first time ko nga bibigyan ng bulaklak yun simula nung naging kaibigan kami. Kaya di ko tuloy alam mga guys kung ano ba yung magiging reaksyon niya. Kasi sa totoo lang mga guys, magkaibigan lang din talaga kami ngayon. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung bakit hanggang ngayon magkaibigan pa rin kami. Na hindi ko kayo chinachawat mga guys. Na kahit yung dating ko dito mukha na talagang manliligaw. Ay, ba't nag-iba yung tugtog? Sabi ko nga sa kanya, buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Tuwang-tuwa nga dyan yung mare nyo kasi may bulaklak. Kaya sabi ko sa kanya, tara na. Simulan na namin yung jowa challenge. Pero bago umalis, magpapaalam muna kami kay Tito. Na napaalam na namin to ng isang araw. Nabuti na lang mga guys pumayag. Approve daw. Na di lang isang approve. Approve daw. Na dito na namin sisimulan yung magjowa. Na dapat yung magjowa magkadikit. Na sobrang nga kami nagkakahiyaan dyan. Na di namin alam kung paano ba yung maging magjowa. Baka sa una lang to, guys. Medyo nagkakailanganan nga kami ngayon. Kaya kwento ko na sa inyo mga guys kung bakit. At kung bakit hanggang ngayon magkaibigan pa rin kami. Naiilan lang siguro yung may alam sa inyo dyan. Na opo, meron po kaming nakaraan ni From This to This. Pandemic days pala to. Siguro nasa 5 years na rin to. At ilang years na rin kami nag-iiwasan. Pero sa trabaho nga namin, ay imposible talaga hindi kami magkita. Pero bata pa kasi kami neto mga guys. Hindi pa nga kami ganun ka-matured. Na puro saya lang iniisip. Pasayaw-sayaw lang. Pero alam nyo mga guys, siya talaga yung nagturo sa akin paano sumayaw. Na dati kasi sobrang tigas ko talaga sumayaw. Matigas pa yata sa poste. Pero sa kabila hindi na yung pag-uusap no. Masasabi ko naman na nag-grow kami kahit hindi kami magkasama. Kasi dati, siya talaga yung nag-aatid sa akin kapag lumalabas nga kami. Kasi wala akong sasakyan noon. Pero ngayon meron na. Kaya pwede na bang ituloy niyan? Chot! Dahil sinusulit talaga namin yung pagkakaibigan ngayon. Kaya hanggang doon muna siguro yung kwento. At mag-focus na muna tayo sa ngayon. Na picnic date nga yung jowa challenge namin ngayon. Na opo, kahit sobrang init ng panahon ngayon, magpipiknik kami. Na kayo pa lang yata yung gagawa nito mga guys na magpipiknik ng gantong oras. Pero marami naman ding puno dito. Natatakpan naman kami ng init. Kaya dito na lang kami pumesto sa ilalim ng puno. Na may dala nga kaming baon na prutas. Na dito na kami nag-ayos. Kasi para aesthetic. Kaya na matapos na kami sa pag-ayos, sabi ko kay From This, tara na. Umupo ka na dito. At buti na lang nagkasya kami dito ng mga guys. Na eto nga hindi namin nagagawa nun. Pero dahil nga sa jowa challenge na to, ay nagawa na namin tong picnic date mga guys. At syempre dahil picnic to, kakain muna kami. Ay di pala pagkain yun. Ang sarap nga tumambay dito mga guys. Ang presko din ng hangin. Kaya ang sarap din magbasa-basa. Ano kayang binabasa ng dalawang to? Kunwari lang kayo nagbabasa dyan. Ang sabi ko nga dyan kay Erica, bilangin niya lang yung buhok ko. Na kapag nabilang niya, meron siya 10 piso sa akin. Ganito pala yung feeling na magka-jowa mga guys. Ay, challenge lang pala to. Na may nakita nga kaming swing dito. Kaya naman dali-dali kami tumakbo. Nakakala ko mga guys ako muna yung mauuna. Pero ladies choice pala mga guys. Ay nako, ito yata yung unang tampuan no. Na medyo matagal-tagal na rin kasi tayo hindi nagka-jowa. Kaya pagpasensya. Kasi nag-focus talaga ako sa sarili ko. Na worth it naman din mga guys. Na may nakita nga kaming claw machine dito. Na gusto niya nga daw tong pink na teddy bear. Kaya sabi ko ako nang bahala. I-cheer mo lang ako dyan. Ang kakit nga ng mga pictures namin. Na para talaga kayo magjowa dito mga guys. Kaya naman sa mga nag-challenge neto, sana masaya kayo dyan. Eto na nga yung last na gagawin namin. Ang skating. Nasabi ko nga kayo From This, ako na mag-aayos sa sapatos niya. Sobra palang hirap ayusin neto. Kaya ang ending kaming dalawa yung inayusan ng sapatos dito.
Na kailangan kasi talaga sila yung mag-assist sa amin dito. Kasi yung sintas kailangan mahigpit at maayos yung pagkakalagay. Hanggang ngayon nga mga guys, magkaibigan nga kami na di namin minamadali. Pero syempre hindi mo talaga alam kung ano yung mga mangyari sa susunod. Kaya naman hanggang dito na lang siguro mga guys. Basta ayun lang. Bye-bye! From this to this. Na opo. Baliktad muna kami ngayon mga guys. Kasi si Mi naman nga yung nagluluto ngayon. Na gumawa nga siya ngayon ng Dubai Chewy. Na ito talaga yung favorite niya. Kaya naman ngayong araw, samahan niya na nga muna kaming gumawa ng Dubai Chewy Pro Max. Gabing-gabi na kaya di pa mapag-iwalay itong dalawang to. Dahil nagkikrave daw si Mi ngayon na gusto nga daw niya ng Dubai Chewy. Na ayaw niya nga akong papasukin dyan. Kaya sabi ko, bahala ka na dyan. Na mabilis pa naman ako magtampo mga guys. Pero chawat lang, baka paniwala kayo dyan. Na matagal na ka nire-request sa akin to ni Mi. Na favorite niya kasi talaga yung Dubai Chewy. Na di ko talaga siya binibilan nun. Kasi sabi ko sa kanya, masyadong mahal yun. Kaya gagawa na lang kami ngayon. Pero parang nasa pamahal yata kami dito ang mga guys. Nasabi ko nga sa kanya dyan, sa susunod na magkikita kami, wag niya nasusutin tong damit na to. Conservative pa naman ako. Pero chawat lang yun mga guys. Nasabi ko naman lagi sa kanya. Isuot niya lang yung gusto niyang damit kung saan siya mas komportable. Lalo wala lang karapatan mga guys para magbawal eh no. Breakfast po ba yan? Ang dami nyo nung alam dyan. Na yan, nasunog pa yung ginagawa namin dito. Na marami pa kasing sweet-sweetan kasi sa pagluluto. Kaya ulitin natin to. Pero ilalagay pa rin natin yung ibang part na hindi nasunog mga guys. Para di masaya. At saka mas maayos na nga ngayon kasi mas nagupitan na nga natin to ng maayos. Na para lang siyang miswa mga guys. Pero ka-typing nga yung tawag dito. Na nilagyan ko na rin ng pistachio cream. Na heto nga yung magiging palaman nga na ng Dubai. Na mas dinamihan pa nga namin to. Kasi para nga mas maging malasa. At mukhang luto na to mga guys. Tinaste test na rin namin kung masarap na ba yung nagawa namin. Nasa reaction nga ni Mi. Mukhang okay na yung lasa. Ang sarap nga nang nagawa namin. Na mukhang makukuha namin yung lasa na pinagbibilan namin ng Dubai Ayan, kutsara nga ng pambilog ng ice cream ginamit namin dito para mas maging maganda nga yung resulta. Pero parang medyo malaki yata yung cut neto mga guys. Kaya baka mamaya babawasan na lang namin to sa Gedli. Na para nga hindi to matunaw. Nilagay na nga muna ni Mi dito sa ref. Para nga hindi siya masira. Na ilang minuto lang din naman yun mga guys. Na may natira rin pala dito. Yun yung gagawin natin Dubai Pro Max mamaya. Na syempre pagkatapos natin magawa yung pinakapalaman. Yung sunod naman yung pinaka magiging balot nga nito. Nagagamit nga tayo dito ng marshmallow. Na kailangan dito mga guys, slow hit lang to. Nasa mga oras nga na to, nagugutom na ako. Kaya sabi ko kay John, kay Mi, ang tagal. Kaya di ko na mapigilan dyan, kumain na ako. Pero para ayaw niyang kumain. Na mukhang mag-away pa kami ito sa ginagawa ko. Pero eto, medyo malambot na nga itong marshmallow. Kaya nilagay na nga itong milk powder, cocoa powder. Na dito sa part na to mga guys, medyo mahirap nga lang siyang imekus. Kaya kailangan mo talaga siyang tiyagaan para maging maganda rin yung resulta. Na medyo napalambot nga lang siya dyan ng konti. Pero okay na to. Kasi mix pa nga natin siya dito sa cocoa powder. Na medyo matrabaho nga pala talaga to. Medyo mahirap din siyang gawin. Na yung isa pa sa pinakamahirap dito, yung paghuhugas ng lutuan kasi kumapit yung marshmallow. Pero eto nga, fast forward. Kailangan mo nga lang siyang mamix ng bilog. Na parang ganito. Eto, di ba may gagawin din kaming malaking size mo nga guys. Na para yun sa Pro Max natin. Eto, mas lalaki pa to mamaya. Kapag nalagay na nga natin to sa loob. Na mas inuna na nga namin tong mas maliit. Pero kahit maliit nga yung ginawa namin, malaki pa rin siya kumpara nga sa mga normal size na Dubai. Kaya yung iba nga dito niliitan pa namin. Pero syempre may malaki din naman. Eto nga yung Dubai Chewy Pro Max. Nakinamay na rin pala namin dyan mga guys. Kasi kaming dalawa lang din naman yung kakain dito. Taste test na natin to mga guys. Naunang kagat. First bite daw sabi ni Mi. Ay wait lang baka may matanggal. Chot! Akala ko nga ng una dyan hindi masarap. Pero masarap naman daw. Anong pagtikim ko ka, masarap siya. Sakto lang yung tamis ng pagmamahal ko sa'yo. Chot! De seryoso, masarap siya. Sakto lang din yung lambot na nagawa natin. Kaya sobrang chewy din ng Dubai. Kaya naman next na tayo. Heto ng Dubai Chewy Pro Max. Na heto mga guys, sobrang laki nga niya. Na same lang din naman sila ng lasa. Yung pinagkaiba nga lang talaga, mas malaki nga lang yung size nito mga guys. Heto pala yung laman niya sa loob na medyo matigas pa nga siya ng konti. Siguro kailangan pa ng palambutin yun. Pero kaya naman din siya kagatin. Tingnan niyo yung bibig niyo. Tingnan yung bibig niyo. Kayo dalawa. Ano yun? 10 million overtime. Ayun lang. Bye-bye! Ang dami pala nagre-request na ako muna daw yung mag-vlog. Yan ang sabi ng kapatid ko pero parang wala namang nagre-request.
Nung una ayaw ko talaga kasi nahihiya ako. Pero binigyan niya ako ng pera kaya pumayag na rin ako. Kaya sana magustuhan niyo tong vlog ko. Kasi baka mawalan ako ng career kahit wala naman akong career. Chawot, nakasuot pala ako ng takong. Kasi kapag suot ko to, bumibilis yung trabaho ko. Na parang ganito oh. O diba, ang bilis niya. Ang dami palang nagtatanong kung saan ko nabili yung takong ko. Hindi ko rin alam kasi pinamana lang sa akin to ng nanay ko. Ginagamit niya daw to nung dalaga pa siya. Ako lang kasi yung mag-isang babae kaya sa akin lang niya ibinigay. At heto, nalinis at nasara ko na rin yung harap ng tindahan. Kaya pumasok na ako sa tindahan para makahanap ng makakain. Yan kasi yung ginagawa niya. Kaya gagayahin ko lang din siya. Iniisip ko nga kung ano kayang magandang gawin dito sa tindahan. Kaya kinuha ko na yung iPad kung ano kayang magandang pwedeng gawin. At nagulat nga pala ako na 16,000 followers na pala siya. Ay, 16 million pala. Kaya naman naisip ko na igagawa ko na lang siya ng cake para naman matuwa siya at masulit yung binayad niya sa akin. At bigyan niya pa ako ng maraming bonus. Kaya share out kay mama. At dahil kumuha ako sa tindahan, hati tayo sa ibibigay na bonus ni Chawot. Pinagpahinga ko na nga muna yung takong ko, baka masira. Ito kasi talaga yung paborito kong takong, kaya bawal talaga tong masira. First time ko nga palang gagawa ng cake ngayon. Sana ma-perfect ko at matuwa din yung kapatid ko. Kung wala pala kayong budget na pambili ng cake, pwede nyo tong gayahin kasi ang mura lang talaga niya. Siguro wala man ito sa 200 pesos. Kaya tara, cake tayo. Alam nyo, hindi ko expect na ganito kahaba yung gagawin kong vlog. Kasi sobrang hirap talaga mag-vlog. Ang daming proseso. Katulad yan, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Kasi ang tagal kong pinipit-pit itong tinapay. Pero syempre, inumpisahan ko kaya talagang tatapusin ko to. At pagkatapos ko nga pala itong pinitpit yung tinapay, ito na ang result. Charan! Hindi pa pala siya perfect kasi hindi pa tapos. Gagawa pa pala ako ng isa para mas malaki siyang tingnan. At heto, pagpapatungin mo lang siya para magmukha talaga siyang cake. Hindi nga pala siya pantay kaya iraretouch ko na muna. Tsaka parang napansin ko parang cookies yung ginagawa ko at hindi cake. Kaya kapag hindi nagmukhang cake to, cookies na lang yung gagawin ko. Chawot, cake talaga tong gagawin ko. At pagkatapos ko nga palang nagawa to, lalagyan ko na siya ng toppings. At heto, kinuha ko na yung mga chocolate na paninda ni mama. Binuksan ko na sila isa-isa. Tapos imemelt ko siya sa mainit na tubig. Mabilis lang pala siya matunaw kasi sobrang init din ang nilagay kong tubig. Samahan mo pa yung mainit na panahon. Nilagyan ko na rin siya pala ng konting tsaki para mas lumapot yung tsokolate. Alam nyo, hindi ko expect na aabot sa 16 million followers si Chawot. Kasi dati naaalala ko, ang hiling lang niya ay mahanap niya yung nawawalang Dragon Ball. Hindi, kahit 1 million followers lang, masayang-masaya na siya. Deserve naman niya yun kasi napakabuti niyang bata, napakabuti niyang anak, at napakabuti niyang kapatid. Basta yan yung request niyang pinapasabi niya sa akin bago ako mag-edit ng vlog na to. At huwag ko daw kalimutan. Kaya shout out sa kapatid ko, sinabi ko na yung request mo. Pinalitan ko pala siya na nakatayo. Pabago-bago din kasi yung isip ko. Pero parang okay na din kasi mas gumanda siya. Nilagyan ko na rin pala siya ng Milo sa taas para mas lalong gumanda. At medyo kinakabahan pa nga ako dyan kasi baka mali yung spelling. Chawot, hindi kasi bawal magkamali dito kasi baka madumihan siya. Happy 16 million sa kapatid ko. Maraming salamat po pala sa sumusuporta sa akin. Ay, sa kanya pala. At heto na nga pala yung finish look na nagawa kong cake. At sana nagustuhan nyo tong cake. At sana nagustuhan nyo rin tong vlog ko. Kaya naman sabi ko sa videographer ko na pumasok na sa kwarto dahil isusurprise ko na siya. Yan. Happy birthday. Na-surprise ko nga siya kahit siya yung nagbibideo kanina. Masaya naman pala siya sa cake na nagawa ko. Kaya ang wish ko, sana mas marami pang followers na dumating sa'yo. Happy 16 million followers sa kapatid kong Pogi. At sana napasaya ko kayo at na-entertain. Kaya ayun lang, bye-bye!